Familiar ba kayo sa Chinese New Year cake o kung tawagin ay tikoy? Dalawang sangkap lang yung gagamitin natin sa paggawa ng tikoy. Kailangan lang natin ng glutinous flour, saka ng asukal. Katatapos lang ng maraming handaan. Ang susunod naman ay yung Chinese New Year. Kahit ba hindi tayo naghahanda tuwing Chinese New Year, alam ko yung iba sa inyo nagpupunta pa ng Binondo o doon sa Chinatown. Sinimulan ko na nga pahiran ng oil yung aking baking pan. Doon ko kasi ito huhulmahin. Tapos dito naman sa aking malaking bowl ay nagsalin lang ako ng 2 cups ng glutinous flour, then half cup ng sugar. Tapos ay konti-konti ko siya nilagyan ng tubig. 1.5 cup nga pala ng tubig yung nagamit ko dito. Medyo maliit lang kasi yung aking mixing bowl kaya dahan-dahan lang ako sa paghalo. Kung gusto nyo pala siyang lagyan ng kahit anong kulay o food color ay pwede naman. Yung iba kasi nito ay may kulay ube, may kulay dilaw, may orange, at kahit ano pa. Depende na lang yun sa inyo. Pag ganito na nga yung texture niya, ay okay na ito. Basta kailangan lang ay mawala yung mga buo-buo niya. Tapos ay isasalin ko na nga ito dito sa aking baking pan na pinahiran ko kanina ng oil. Tapos ay nagpakulo na nga pala ako ng tubig sa steamer. Tapos ay i-steam ko nga ito around mga 35 minutes. Hindi naman kasi sobrang kapal nung aking ginawang tikoy kaya sakto lang yung 35 minutes. Tapos kinuso ko lang siya ng toothpick. Pag wala nang sumama ay luto na nga ito. Tapos ay pinalamig ko lang siya ng bahagya. Tapos ay tinanggal ko na nga ito paunti-unti dito sa aking baking pan. Hindi ganun ka-perfect yung pagkakabilog ng aking tikoy pero okay na ito. Tapos ay binalutan ko na nga ito ng plastic at ilalagay ko na nga ito sa freezer. Mga 5 hours ko nga siyang pinag-stay sa freezer, then okay na nga yung texture niya. Medyo matigas na siya, kaya tatanggalin ko naman yung plastic nito at hihiwain ko naman siya. O baka yung mga basher ko dyan magreklamo na naman sa itsura ng tikoy na ginawa ko ha. Hindi kasi ito ganun ka-perfecto kagaya ng mga tikoy na nabibili natin. Then hihiwain ko lang ito sa kagustuhang sukat na gusto ko. Maliliit nga lang yung ginawa ko para medyo madali siyang prituhin. Then nakasanayan pala namin na pagkalilutuin o piripirituhin yung tikoy ay nilalagyan namin ito ng itlog. Tapos ay gagamitan namin ng butter para mas masarap at malinamnam yung pagkakaluto ng tikoy. Naalala ko na naman tuloy ang nanay ko. Tuwing Chinese New Year ay nahingi siya ng ganito doon sa tita ko na taga Marikina. Paboritong-paborito niya yung ganito, lalo na pag kami meriendahin niya, tapos ipapartneran niya ng kape. At ito nga, nag-uumpisa na nga akong prituhin siya. Babalik-balik ta rin ko lang siya hanggang sa maprito yung both sides niya. Pag nag-golden brown na siya, ay okay na nga ito. Kaya dun sa mga nagkikrave dyan o gusto kumain ng tikoy, ay madali lang naman siyang gawin. Gayahin nyo lang kung paano ko siya ginawa. Mas makakatipid ka ng bahagya. Yun nga lang, ikaw ang gagawa. Tapos ko na siyang maprito kaya ilabas ng mainit na kape at tayo mag-agahan na. Then shoutout nga pala kay Ma'am Silin Milama ng New Bataan, Davao de Oro. Salamat sa panonood!